Camiguin, o mas kilala bilang The Island Born of Fire. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga magagandang lugar at accommodation na maaari ninyong pagstayan para sa inyong adventure sa lalawigan na ito. So ayun guys, nandito na ako ngayon sa may Playa del Fuego. Ito yung una ko pag-i-stayan, beachfront siya. Ayan, kung nakikita nyo beach na yon. And then yung part na to is, ito yung resto nila. Ayan, so nagsiserve sila ng mga food dyan, and may mga alcoholic drinks din sila, mga beer. Tapos ngayon, kakadating ko lang, and late na, 6 PM na. So start ko muna, pakita ko na muna sa inyo itong accommodation or room na nakuha ko. Ayan siya. Native lang siya, native vibe, para siyang malaking kubo style. So i-tour ko muna kayo rito para at least makita nyo, kasi baka pag natulog na ako mamaya, magulo na. So ayan, dito sa labas may veranda, may table dyan, may chair, so pwede kayong mag-chill dyan, pwede kayong magkwentuhan. May extra chair dito. Tapos yan, may mga plants. Tapos may design sila dyan na dream catcher. Tapos pasok tayo sa loob. Ito yung room. Actually, malaking room. Ayan, pagpasok nyo, ito yung room. This room kasi is good for 2, but maximum of 3 persons to. Kaya malaki siya. So, pagpasok nyo sa room, itong side na to, ito, window to, ayan. Ayan yung window niya. So, jalousie type yung window. Ayan, di ko na i-open. Tapos dito sa side na to, may mga, ayan, may mga patungan ng mga gamit. Ayan, ibang gamit ko nandyan na. Ayan yung helmet, kasi nagrenta ako ng motor. Ayan, nandiyan yung drone ko, wallet, ayan yung bag ko, nandyan. Tapos dito sa side na to, window ulit. Same lang din, jalousie type, and same din yung curtain nila. Ayan, tapos dito tayo sa bed. Ayan, malaki yung bed. Parang double size bed to eh. Double size or queen size. And then, may 2 pillows. Ayan, dalawa. And then, mayroon ding soap and toothbrush. Ayan, dalawa din. Tapos may blanket ata itong dalawa. And then, yung pillow, 4 na pillow, dalawang maliit, and then dalawang big pillows. Tapos ayan, may fan, and then may power outlet dyan. Pati rito, power outlet. Yan, so ang lang yan, medyo malayo, pero ang daming power outlet. May power outlet din dito, and then dito. Ito yung malapit-lapit sa bed na power outlet. Tapos punta tayo sa CR. Ito malaki kasi bago ka pumasok ng CR, ayun may space dyan. Parang dressing area bago ka pumasok. Tapos pagpasok mo, ito yung CR, malaki. Yan, malaki ng CR. And kung mapapansin nyo, may divider, ayan divider ng, yan, kung nasan yung toilet bowl and yung shower area. Gusto ko yung ganyang style kasi at least hindi masyado basa sa sa part ng toilet bowl. Kasi yan, may sink dyan, may gripo. Kasi ayun, wala naman na iba, pero ang masasabi ko lang is malaki siya. Napakita ko sa inyo, laki niya. Laki ng room. Yan. So, hindi kayo limited sa space kapag ito yung binook nyo. Siguro medyo downside lang rito kasi hindi pa masyado gawa yung yung papasok na part. Yung papasok, hindi nadaanan ng kotse, yan doon. Lupa pa lupa, tsaka may mga bato-bato pa. So ayun. Yun yung downside. Pero sabi na under construction pa rin daw ito. So ayan. Tsaka ano pa ba? Another downside na napansin ko is ang hindi ko alam, hindi pala ito aircon. Walang AC.
So kung hindi kayo sanay sa AC, tanungin nyo sila kung may ibang rooms ba sila na may aircon. Pero itong binigay sa akin na room is walang aircon. Meron lang is fan. Lumalakas naman yung fan. Ang inaano ko lang sana kayanin niya yung mga lamok. Kasi syempre nakita nyo naman medyo ma-nature sa labas, mapuno. So maraming lamok. Actually, papunta pa nga lang dito, medyo nakagat na ako ng may mga konting kagat na ako. So ayun. So yun nga, kung i-consider nyo to, again, hindi siya aircon, or baka meron naman silang aircon room, hindi ko lang sure. Tanungin nyo na lang din sila. Pero ito nga nakuha ko is hindi siya aircon room. So ayun, magstay lang man ako dito for one night. And ang rate nito is 1,800, pero ang overall yung total niya naging 2,000 per night. May mga additional fees and charges. So yun, kung tingin nyo worth it to without aircon, then i-book nyo to. Pero kung hindi, nasa sa inyo naman yun. Ako kasi hindi naman talaga ako ganun kahilig sa aircon. Ang medyo nagiging problem ko lang talaga is yung pagmalamok, kasi kagatin ako ng lamok. So yun ang medyo nahirapan ako. So sana kayanin ng fan mamaya, or sana wala makapasok na lamok. So yun lang. Ang advantage naman nito is kung nakita nyo yung sa labas, diba, beachfront siya. Though ayun, malayo, hindi pa ako nakakalapit. So bukas ko na ipakita. Ayan. Ando kasi yung beach yun, dun. Ayan, nakikita ko siya. Pero tomorrow ko na puntahan kasi gabi na. Anyway, ano nga pala rito, maganda sa rate nila rito. Included na yung breakfast tsaka yung dinner. So for me, sulit na rin yung rate kasi may breakfast and dinner. So guys, ito pala yung itsura ng Playa del Fuego kapag gabi. Makita nyo may mga ilaw sila sa part na yan. Yan yung part ng resto nila. Tapos sa mga puno may mga nakasabit na lights. Then do sa part na yun yung beach. Then dito sa left side, ito medyo kulang sa lighting tong part na to. Pero para kasing ginagawa pa yung kubo na yun, yung accommodation na yun. Then ito sa part na yan may accommodation din. And doon, tsaka ito kung saan ako nag-i-stay. So ayan, medyo tahimik lang rito gabi, pero ayun nga, maganda yung lighting nila. And try ko tanong yung wifi nila. Yun guys, good morning. Kakagising ko lang. Dito pa rin ako sa may Playa del Fuego. Ito yung first accommodation na kinuha ko dito sa may Camiguin Island. So ayan, ito nasa likod ko yung accommodation. Then ngayon, pakita ko muna sa inyo yung buong resort kasi kagabi madilim na. Though pinidyoan ko rin naman kagabi, pero mas maganda kasi ganito pa umaga. Ayan. Yan pinagstayan ko. And then puntahan natin yung ayan, nasa likod naman is yung resto nila. Ayan yung part na yun, is yung resto nila. And then sa part na yun, ayan, doon na yung beach kasi may mga accommodation din sila dyan sa part na to. Tapos yun, may accommodation din doon. Ayan, ayan, naglilinis sila. Parang mga foreigners yung mga nagmamanage tsaka may-ari nito. Then pakita ko sa inyo yung itsura ng beachfront. Ito yung beachfront, oh. Ayan, so kung dito kayo magstay, nasa harap nyo lang yung beach. Here daw, medyo malayo nga lang yung yung beach. Mukha siya malapit pero nandun. Siguro low tide kasi yun. Kaya mababang lakarin pa rin siya. And yung mga beach dito, hindi white sand kasi to itong Camiguin Island, maraming rito, volcanoes dito. So yun din yung reason kaya naging black yung mga rito, yung mga sand.
Ay, ang ganda, oh. Meron silang ano, ayun, oh, beachfront na ano, accommodation. Tapos window glass. So kung diyan kayo nakastay, ang ganda ng view nyo. Kasi ano, kita mo agad yung dagat paglabas mo. So yun, tara, punta natin yung dagat. Nandito tayo. Ayan. Maganda yung panahon ngayon. Maaraw pero medyo mahangin. So hindi mo mararamdaman yung ano, init. So kaya punta dyan ka sa beach. Nandito ka sa beach. Katabi-tabi yung resort. Actually resort ano, medyo ano pa raw, under construction. So may mga ginagawa pa, may mga ini-improve pa. So yun, so tingin ko ano, once matapos ng mga ginagawa nila, yung mga ini-improve nila, gaganda pa yung ano. Yan, so kung bibilangin, ang mga accommodations nila dito ay itong nasa harap, beachfront. Ang ganda na itong beachfront, oh. Tapos glass door. Yan, mukhang under renovation pa, pero glass door din. Tapos ito, may accommodation din sila rito. 3, 4, 5, 6, parang total of 6, and may isang under renovation. Tapos ito, so feel na feel nyo yung nature dito. Ang cool kasi dahil puno, oh. Yan, tapos ito na yung daan palabas. Ito na yung part ng ano, parking area. And again, yung part na yan, dyan ako nag stay kagabi. Yan yung kubong yan. Pakita ko lang sa inyo yung parking area. Yan yung parking area. So dyan ko pinark yung motor kagabi pagbalik ko. Ayan. Medyo nakakatakot lang dito kasi pagpapasok kasi yan yung way, yan yung daan palabas at papasok. Tapos yan, may mini ano, may sementeryo. Pero maliit lang naman. Sementeryo, tsaka huwag nyo lang pansinin. Hindi man nakakatakot yun, hindi nyo papansinin. So yan, tapos yan yung view ng resto. Yan yung unang sasalubong sa inyo pagpasok nyo pa lang dito. Diyan kayo magbe-breakfast, siya magdi-dinner kasi nga free breakfast at dinner yung mga rate nila rito. So yun lang. So yun guys, nandito ako sa may second accommodation na pag-i-stayan ko rito sa may Camiguin Island. Ito yon, nasa likod. Ang name nung resort is Lanzones Cabana. Ayan, so pasok tayo. Pero bago tayo pumasok pala, pakita ko sa inyo yung ito, sign nila. Ayan, Lanzones Cabana, fun place to stay in Camiguin. So ayan, and bago pala tayo pumasok, doon pala sa side na yon, andun lang yung main road. So napakalapit niya sa main road. Tapos pasok tayo. Pagpasok nyo pa lang, kita nyo, di ba, yung yan sa gate pa lang, colorful na. Tapos may mga plants, ayan, tapos may mahabang road dito. Kasi pag dinire-diretso nyo to, ang parking ay nandito sa left side. So ayan, ito yung parking. Malaki, diba? So kahit mag-rent kayo ng car, kasya dyan. Ayun nga, may L300 oh, na nakapark. Tapos dito yung mga motorcycles. Tapos sa right side, ayan, may kita nyo na, ayan, ganda nung design nila sa mga bato. Ang daming kulay. Pati yung mga kabanas nila, ayan oh. Kita nyo na yung mga kabanas nila na ano, iba-ibang color. Na ang ganda. Ayan oh. Ang ganda, diba? Iba-ibang color. Tapos, pero bago tayo pumunta dyan, punta muna tayo rito. Kasi bukod dyan sa right side, meron pa ditong area sa left side. Kung pasok nyo rito, ayan actually yung reception. Pero mamaya tayo pumunta. Kasi ito pa itahan muna. May mga magandang art sila rito sa side na to. Then pag left mo,
Yan, di ba? Ang gandang design nila. Tapos may mga plants. Tapos may, napansin ko may open gate. So, pasok tayo dyan. Para kasing may ano rito. May iba pang place sila rito. Ayun nga, meron nga. May puro plants din. Tapos, ano, parang ano siya, area ulit kung saan kayo pwedeng mag-usap-usap or tumambay. Ayan, oh. Ang ganda kasi pati itong part na to colorful. Ayan, oh. Diba? May mga chairs sila, tapos kakaiba yung design ng table. Tapos ito yung area na parang ano to eh, socializing area nila. Parang ganon. Kasi itong ano, itong Lanzones Cabana, ano siya, more on hostel siya. May mga room sila na may makakasama kayong ano, ibang travelers or tourists. Ayan, pero ako actually yung kinuha ko is solo ko lang kasi ano, good for 2 lang siya, max 2. So kinuha ko na yung good for 2 para solo ko lang, para may sarili ring ano, CR and shower. So yan, kung makikita nyo dito sa area na to, ang ganda, di ba? Ayan, oh. Nasa yun guys, punta naman tayo dun sa ano, sa part ng mga accommodation nila, pati dun sa reception area nila. Pakita ko sa inyo. So yan, balik tayo. Dito medyo umaambon today, pero maaraw. So yan, yan nakikita nyo, accommodation na yan. Pero syempre, kung unang punta nyo rito, dito kayo pupunta sa may reception office nila. Ayan, makikita nyo, may sign naman office. Ayan. So dyan kayo papasok, dyan yung makikita yung receptionist. Sila mag-a-assign ng room sa inyo. Pero ngayon hindi tayo papasok dyan kasi galing na ako dyan kanina. Ayan, pakita ko naman sa inyo yung mga accommodation nila, which is ito. Sorry, bago pala yan. Sa area to may nakita akong ito, parang ano, area rin kung saan kayo pwedeng kumain tsaka tumambay. Ayan, ang ganda. Tsaka may mga ano sila, design na mga ano, parang ano, gawa sa mga ano, recycled materials. Parang ito, may mga plants, tas yan, may mga recycled bottles dyan. So ang ganda kasi ano sila, environment ano sila, conscious sila kasi gumagawa sila or nagre-recycle sila ng mga design nila, hindi sila bumibili. So yan, balik tayo sa mga accommodation nila. Actually marami, hanggang dulo yan. So sige, lakarin at pakita ko. Pero bago yan, ito yung front. Ganyan yung itsura ng front ng mga accommodation nila. So bilangin natin, 1, 2, 3, yan, 4, yung fourth na kabana, 5, 6, 7, 8. So 8 yun nandun. Then dito sa part na to parang may watchtower. Ayan, na pwede kang umakyat. Kasi pag tinignan mo, ayun, may stairs sa loob. So pwedeng umakyat dyan. Tatry ko mamaya or tomorrow. Kung makakita ko dyan, para ma-experience lang. So ito yung 9th kabana nila. Ito yung 10th. 11, 12, and 13. Ayan, so total of 13 cabanas yung meron sila rito. And then pakita ko sa inyo na yung front ng mga cabanas. Ayan, oh, may mga chairs dyan. So marami talagang tambayan dito. Pag medyo tinatamad kayo sa loob, pwede kayo lumabas. Kasi yan, makikita nyo, ang daming chairs, oh. Na ang ganda rin ng mga colors kasi iba-iba. And maliban dyan, meron din, ayun din, no? Doon. Tapos ito pa, ang ganda ng mga plants nila rito. Tsaka yung mga design nila, ayun, ng mga puno sa harap ng mga cabanas. Ayun, gusto ko lalo rito, ayan, yung mga tambayan na may mga umbrellas.
So kahit mainit or medyo maambon, pwede kayo tumambay dyan kasi ayan, kita nyo naman may umbrella, so meron kayong silong, diba, which is ano, di kayo mainitan or di kayo maulanan. By the way guys, pinayagan nila ako mag early check-in. Sobrang babait nila rito yung mga staff dito, si Kuya Bench at saka tsaka yung lady na staff nila rito kanina, nakalimutan ko yung name, pero ang babait nila kasi pinayagan lang mag early check-in. And 12 ano pa lang, 12 noon. Actually dumating ako ng mga past 11, and ang check-in is 2 PM pa. So kanina akala ko babalik ako, pero sinabi nila na ready na raw pala yung room and pwede na ako mag check-in. So ito yung room na na binigay sa akin or inassign sa akin, color blue, and try natin pasukin. Pakita ko sa inyo yung itsura ng buong room. Ayan yung front, and then may dyan, tapakan, and then may chair dito. Maganda rin yung chair kasi ako pag umaga natin ko coffee, gusto ko may naupuan ako sa labas. Tapos ang maganda rito sa door nila is glass door. So, kitang-kita nyo yung labas kung gusto nyo makita yung labas sa morning. Tapos ayan, may pagpasok mo is sa left side, ayan may chair, andyan na yung bag ko kasi pinayagan nyo lang mag early check-in. Tapos gusto ko yung may mga emergency hotline sila rito. Ayan, pati yung design nila. Tapos sa right side, may table and may free 2 bottled waters. Tapos ito yung remote ng aircon. Ang aircon actually is nandun. Yan yung aircon. So kung gusto nyo lakasan or hinaan, gamitin nyo lang yung remote. And then napansin ko may remote ng TV. So ibig sabihin may TV rito. At ang TV ay nandun. Ayun naka-open na siya. So tingin ko naman gumagana kasi naka-open siya. Close natin. Mamaya tayo manonood ng TV. So punta naman tayo sa bed. Ito yung bed. Ayan, double size bed siya. And gusto ko tong blanket nila kasi yung blanket is makapal. Tapos ito yung towels. Dalawa yan towels. Naka swan yung design. And then may free sila. So ayan, toothbrush and toothpaste. So ito may pa-flower po. Tapos ito yung pillow, same size ng lahat, 4 pillows. Ayan, 1, 2, 3, 4. So 4 pillows. Then sa right side ito, may mga design sila dyan. Ito parang patungan. Nga lang parang gumagalaw. So yun lang sigurong patungan na mabigat na gamit. Hindi, sa side na to may patungan siya. May power outlet. Yung power outlet meron din dito. Tapos meron din patungan dito. So at least kapag mag-charge kayo dyan, yung gadget nyo papatong na lang. And then sa left side may open cabinet sila. Tapos may tissue doon sa part na to. And may nakita ko yan, may glass. Tapos ito may mga hanger sila. So kung may mga isasampay kayo, maganda yan. And then punta naman tayo, itong door na to is ito yung shower area. Ayan, pakita ko sa inyo, color blue rin. Ayan, ganda rin naman ng shower area nila. And ito yung CR, kung nasan yung toilet bowl. Ayan, kasi may mirror ka dyan. Diyan exhaust fan. Tapos may power outlet din doon. So close na natin. Close natin yung light. Close natin yung light ng kabila. So ayun, maliit lang yung mga rooms pero ang ganda. Ang ganda ng mga design. Tsaka ang linis. Even yung floor, malinis. So yun, tsaka pag titingnan nyo, kung dalawa lang naman kayo, okay na siya. Ang ganda ng design kasi siya, aesthetic and minimalist yung design ng room nila rito. Yan, kaya ayan, kung type nyo yung room rito, dito kayo magstay sa may Lanzones Cabana, dito sa may Camiguin Island. Dito to actually sa may Mambahaw Camiguin. More on naman lahat naman ng mga, hindi naman lahat pero majority of mga tourists or tourist area nila is nandito sa may Mambahaw, sa may Camiguin. Ayun guys, good morning. Nandito naman ako ngayon sa may Happy Coconut Camiguin. Ito yung third accommodation ko dito sa may Camiguin. So malapit lang din to sa may main road pero hindi siya beachfront. Pero okay lang kasi
maganda rin naman yung yung garden view nila. Ayan, tsaka malaki rin, laki ng And kung motor naman yung dala nyo, maraming parking. Ako ayan, dyan ako nagpark. Though medyo ang nakikita ko lang problem dito is pag kotse yung dala nyo, kasi dun sa main road paglabas may ginagawa, so may harang. So hindi kasya yung kotse, motor lang. Pero hindi ko sure, siguro naman may ibang way, paikot or what. Pero ayun, kung dito talaga doon sa tumbok na daan dito na main road, ayun, may ginagawa. Sa ngayon may ginagawa. Pero feeling ko naman mga after few weeks matatapos yon. So pakita ko muna sa inyo yung room na pag-i-stayan ko rito sa may Happy Coconut Camiguin. Ito yung room na pag-i-stayan ko. Ano yan, ang ano dyan is standard double room. Ayan, and gusto ko tong walkway papasok, and yung kabila ganun din yan, standard double room. And then meron din dun sa kabila, ayan, dalawa. So ito, pakita ko sa inyo, pagpasok nyo, yan, may mahabang chair dyan. So gusto ko yan actually, kasi makakapag-chill sa umaga or sa gabi, pwedeng may mapwestuhan na medyo marerelax ka. Yan, kasi mahangin dito. So ang sarap makalanghap ng sariwang angin, upo ka lang dyan. Then dito naman sa right side, ayan, may sampayan and may mga hangers. Yan, okay din yan. Gusto ko rin yan kasi at least kung maliligo kayo, uwi kayong basa, pwede nyong isampay na lang dyan yung mga basang damit nyo. And then dito nakikita ko yan, may ilaw dyan. So sa gabi. And then pasok tayo sa loob. Ayan, malinis na yung room and ready na yung room natin. Open natin yung light. Ayan, so ito yung room. Ang laki ng room. Ayan, kung titingnan nyo, laki ng room. Tapos ito yung bed. May free towel. Tapos ayan, may pillows. 4 pillows, 2 maliit and then 2 malaki. And then ito yung window. Ayan. Ganda ng curtain nila, malaki at makapal. Tapos yung window is jalousie type, pero maganda kasi may may screen doon sa labas, so hindi basta-basta makakapasok yung mga insekto. Tapos dito sa right side ng bed, merong lamp, ayan, and then may maliit na table and may power outlet dyan, which is good kasi madaling mag-charge kahit nakahiga ka. Tapos dito sa left side is may lamp din, ayan, and then dito, sa part ng leftmost na itong room ay may high table na merong mga glass. Ayan, tapos andyan yung house rules. And mayroon silang electric kettle. Tapos dito naman sa side na to, bago mag-CR, mayroong window sa taas na may screen din. And then punta tayo sa CR. Ang ganda ng CR, ang laki ng CR, tingnan nyo. Tapos ang linis. Pagpasok nyo, ayan, may window. Tapos nandiyan hugasan ng kamay, may hand wash. Ayan, may safeguard na hand wash. Tapos ang laki nung CR. Andito yung shower. Ayan, at may heater. So, okay sa akin itong CR na to, laki. Maganda yung CR, malaki. Tapos, ang laki rin ng room. Though guys, yung room na to, fan room to hindi to aircon room. So walang aircon, may fan lang. Yon, hopefully mamaya hindi ganun kainit. I think naman kaya kasi pag gabi dito sa Camiguin, based sa mga experience ko sa ibang accommodation, malamig dito sa Camiguin pag gabi. So feeling ko okay na yung yung fan lang kasi meron ako isang napagstayan, fan lang din. And nung gabi ang lakas ng fan. Tapos ang lamig din. So hindi ko na kinailangan So hindi ko na problema na fan room lang kasi malamig naman. So ipakita ko sa inyo yung buong room. Ang laki So okay na okay yung space dito kahit magtatatalong ka dyan, magtatatumbling ka dyan. Ang laki ng space. So ayun, gusto ko actually yung yung bed nila. Sakto lang yung lambot niya. Hindi siya yung may napagstayan kasi ang iba matigas yung bed, pero ito sakto lang.
Ayan. Sakto lang yan. No? Mas gusto ko ganito. Ayoko ng sobrang lambot na na lumulubog ako. Gusto ko yung sakto lang talaga. So, ayun. Balik tayo sa labas. Pakita ko sa inyo sa labas. Ayan, ang ganda ng place nila sa labas. Garden type. And ang laki. So, ayun guys. Dito naman tayo sa labas. Or sa, dito sa may, sa garden area nila. Actually, ang ganda nung, nung place nila rito. Kasi, ayan, ang daming puno. Tsaka ang daming mga plants, mga and so far naman, wala pa akong kagat ng lamok. Pero sa iba kasi napapansin ko kahit morning, kahit nakakagat-agad daw ng lamok. Dito parang wala naman. Tapos, ayan din yung, yung iba pang rooms nila. Ang gusto ko dito, every room ayan may walkway sila na sementado, so hindi ka mahirapan maglakad papunta sa room mo. Tapos yung part na yan, mga puno na. And by the way, this is the reception area nila. Ayan, puntahan natin yung reception area nila. So diyan kayo unang pupunta pagdating nyo rito sa may sa place nila. By the way, ayan yung entrance, yan yung gate. Madali lang kasi pagpasok nyo ng gate, ito na yung reception. May kita nyo. Actually, kita nyo nga sa labas from gate. Kita nyo tong reception. So, punta tayo dito sa reception area nila. Ayan. So, dito sa reception area nila, ayan, ang daming upuan. So, kung maghihintay kayo, or tatambay kayo, hintay kayo na maka-check-in, pwede kayong pumesto rito. Hindi lang yan. Meron din dito sa left side, Tapos, meron silang free water. Yan, may water dispenser sila dyan. And then, ito yung pinaka reception area nila. So, again, dito kayo pupunta. Dito nyo hahanapin kung sino mga receptionist. Actually, sabi naman ni ate, siya lang naman daw yan rito. Receptionist dito. Then, may mga tao lang tumutulong sa kanya sa paglilinis. So, ayun, again, bago lang kayo or pagkadating nyo rito, pag mag-check-in kayo, punta lang kayo rito para sila yung makapag-assign or makapagbigay sa inyo kung anong room kayo magstay or kung anong room yung na-book nyo. And aside from that, yan from gate dito. So right side to from gate, pero from reception o galing kaya siya left side. May room din dyan. Ba yung mama ko? Ay, nandun po siya. Okay. Ang cute ng bata. Hinahanap niya yung mama niya. Si yata yun. Yan, si Ate Maureen, yung receptionist nila. Yun yata yung mama niya. And then, punta tayo dito sa may labas. Ito yung itsura nung pagpasok niya. Ayan. Yung nasa likod ko, yan yung gate ng Happy Coconut. Ayan. And actually yung part na yon, main road na yon. Paglabas mo, main road na siya. Ang lapit lang. Tapos pag galing kayo main road, ayan, nasa right side siya. Mas may kita naman agad yung sign, ayun, Happy Coconut. Do medyo maliit siya. Ayan. Happy Coconut Camiguin. Kasi yan, ito yung main entrance. Ayan. So again, diretso lang kayo rito. Kita nyo na yung buong place.